Naranasan mo na bang makakita ng kakaibang anino sa dilim o baka may mga kwento kang narinig tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa gabi? Ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, tuklasin natin ang mga nilalang na bumibihag sa ating mga bangungot. Mula sa mga sinaunang halimaw ng Ehipto hanggang sa mahiwagang nilalang ng Japan, narito ang ilan sa mga mythical creature na talagang tila umiiral. Kaya naman mag-like, mag-subscribe at simulan na natin. Ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa modernong alamat ay ang tinatawag na chupacabra. Ang ibig sabihin ng pangalan nito ay tagasipsip ng kambing at may dahilan kung bakit. Ayon sa mga kwento, inaatake nito ang mga alagang hayop sa gabi at iniiwan itong wala ng fluid sa katawan. Unang naiulat ang insidente noong 1995 sa Puerto Rico kung saan natagpuan ang mga kitil na kambing na may kakaibang butas sa leeg na tila sinipsip ang dugo hanggang sa huling patak. Mula noon, kumalat ang mga kwento ng chupacabra sa Mexico, Estados Unidos at iba't ibang bahagi ng Latin America. Pero ano nga ba ang itsura ng nilalang na ito? Iba-iba ang deskripsyon. May nagsasabing kasinlaki ito ng maliit na aso, samantalang ang iba'y nagsasabing halos kasing taas ito ng tao. Kadalasang inilalarawan itong may kulay abong balat na parang kaliskis, may pulang mata na nagliliwanag sa dilim, at may matutulis na tinik sa likod. May ilan pa ngang nagsasabing kumikilos ito na parang kanggaro tumatalon-talon imbes na lumalakad. May mga saksi na nagsasabing nakita nila mismo ang chupacabra. Sa ilang lugar, may mga natagpo ang bakas ng tila kuko ng hayop na hindi matukoy kung saan galing. May mga magsasaka rin na nagrereklamo ng mga kakaibang ingay tuwing gabi. Sa internet, may mga larawan at video raw ng chupacabra, pero hanggang ngayon, hindi pa rin napatutunayang totoo ang mga ito. May posibilidad bang totoo ang chupacabra? Ayon sa ilang siyentipiko, baka mga may sakit na coyote lang daw ito, partikular yung tinamaan ng matinding galis. Pero kahit na may paliwanag na, patuloy pa ring nabubuhay ang alamat, lalo na kapag may bagong ulat ng kakaibang bangkay o misteryosong bakas sa bukirin. Narinig mo na ba ang alamat tungkol sa isang ibong hindi talaga namamatay? Ipinakikilala ang phoenix, isang maalamat na ibon na kapag namatay ay muling nabubuhay mula sa sarili nitong abo. Unang lumitaw ang kwento ng phoenix mahigit 4,500 years na ang nakalipas sa sinaunang Ehipto, kung saan kilala ito bilang Bennu. Simbolo ito ng buhay na walang hanggan at ng paulit-ulit na pagbangon. Ayon sa alamat, tuwing ika-500 taon, sinusunog ng phoenix ang sarili at mula sa abo nito, muling sisilang na mas makapangyarihan kaysa dati. Sinasabing may kakayahan ang luha nito na pagalingin ang anumang sugat at ang balahibo nito ay nagbibigay ng mahabang buhay. May ilang ulat sa kasaysayan tungkol sa nakakasilaw na ibong lumilipad. Noong 1862, may balita sa Amerika tungkol sa isang nagliliyab na ibon na nakita sa disyerto ng Arizona habang lumulubog ang araw. Noong 2013 naman, may viral na larawan sa internet ng tila dambuhalang ibon na lumilipad sa kagubatan ng Brazil, pero kalaunan ay napag-alamang epekto lang pala ito ng sikat ng araw at ulap. Sa modernong panahon, halos saan-saan mo na makikita ang phoenix, mula sa mga logo, pelikula, hanggang video games. Lumabas na ito sa Harry Potter, Fantastic Beasts, at maging sa iba't ibang mitolohiya sa buong mundo. Kung base sa science ang usapan ng phoenix ay hindi totoo. Pero bilang simbolo ng pag-asa, pagbabagong buhay, at muling pagbangon, nananatili itong buhay sa imahinasyon ng tao libu-libong taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Ang susunod na nilalang naman pag-uusapan natin ay hindi lang basta estatwa sa disyerto ng Ehipto, ito ay simbolo ng mga palaisipan, lihim, at pagsubok na kailangang lagpasan. Ito ang Sphinx, isang nilalang na maraming mukha, depende kung kaninong kultura ang pinagmulan. Sa sinaunang Ehipto, ang Sphinx ay inilalarawan bilang isang dambuhalang estatwang may katawan ng leon at ulo ng tao. Ang pinakasikat sa lahat, ang Great Sphinx of Giza. Ayon sa mga eksperto, itinayo ito mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas upang maging tagapagbantay ng mga libingan ng paraon. Hanggang ngayon, nananatili itong nakatitig sa kawalan na parang may binabantayang lihim na ayaw ipaalam. Pero iba ang pananaw ng mga sinaunang Griego. Sa kanila, ang Sphinx ay may pakpak, ulo ng babae, at katawan ng leon o minsan ay aso. At hindi lang ito simpleng bantay, ito ay isang matalinong nilalang na sinusubok ang sinumang lumalapit sa kanya gamit ang mga palaisipan. Kapag hindi mo nasagot ng tama, huwag ka nang umasa pang makakaalis ng buhay. Pero may posibilidad ba na totoo ito sa tunay na buhay? Ang Sphinx ay itinuturing na mitolohikal na nilalang, pero kahit ganoon, makikita mo ang imahe nito sa iba't ibang lugar, mula sa mga tulay, gusali, museo, hanggang mga disenyo sa sining. Sa internet, may mga larawan at video raw ng nabubuhay na Sphinx, pero sa totoo lang, kadalasan ay optical illusion lang o gawa-gawang kwento. Sa panahon natin ngayon, kung sakaling totoo ang Sphinx, baka hindi na ito nakabantay sa mga templo ng sinaunang mundo.
Baka nasa itaas na ito ng mga matatayog na gusali sa lungsod, tahimik na minamasdan ang abalang buhay ng mga tao at naghihintay ng susunod na palaisipan. Ngayon naman, kilalanin natin ang nilalang na agad mong makikilala dahil sa kulay nito na matingkad na pula o bughaw ang balat, may sungay, at nakakatakot ang mukha. Ito ang Oni, isa sa mga pinaka-iconic na nilalang sa alamat ng Japan. Unang lumitaw ang mga kwento tungkol sa Oni noon pang 1700 sa mga sinaunang kasulatang gaya ng Nihon Shoki at Kojiki. Dati, inilarawan sila bilang mga espiritu mula sa ilalim ng mundo na nagpaparusa sa mga makasalanan. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang imahe ng Oni. Naging dambuhalang nilalang sila na halos kasing laki ng tao, mukhang halimaw, at may kaanyuan na kahawig ng mga ogre sa kanluran. Sa paniniwala ng mga Buddhist sa Japan, sila ang mga tagabantay sa impyerno at sila ang tagapaghiganti ng kabutihan. Bagamat katang-isip, maraming kwento ng mga nakasaksi sa kanila sa mga liblib na nayon. May mga paniniwalang ang mga Oni ay naninirahan sa kabundukan at kagubatan, lumalabas kapag gabi para takutin ang mga naglalakad sa dilim. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin ang tradisyon. Sa pista ng Setsubun, isang makasaysayang selebrasyon sa Japan, nagtatahip ng munggo ang mga tao habang sumisigaw ng Oni Wasoto o lumayas ang demonyo upang itaboy ang malas. At syempre, sa modernong panahon, laganap ang Oni sa pop culture. Mapa-anime, manga, video games at pelikula. Lumabas na sila sa Demon Slayer, Neo, Onimusha at maging sa mga tattoo designs. Pero ngayon, hindi na lang sila simbolo ng kasamaan. Minsan, sila pa nga ang nagsisimbolo ng lakas, hustisya at proteksyon. At sa susunod nating nilalang, lilipat tayo sa isang mas tahimik at mahiwagang bahagi ng alamat. Ito ang Baku, ang tagakain ng panaginip sa kulturang Japan. Hindi tulad ng ibang halimaw na pinagmumulan ng takot, ang Baku ay tagapagtanggol. Ang papel nito ay protektahan ang mga tao laban sa masamang panaginip. Lumilitaw na ang mga kwento tungkol kay Baku noon pang ika-14 na siglo sa Japan. Iba-iba ang itsura niya depende sa kwento. Minsan sinasabing mukha siyang hayop na pinaghalo-halo. May ulo ng elepante, paa ng tigre, katawan ng oso, at buntot ng baka. Sa ibang bersyon, mukhang higanteng tapir na may dilaw na matang nagliliwanag sa dilim. Ang laki niya ay depende rin sa kwento. May nagsasabing kasinlaki lang ng aso, pero may mga nagsasabing kaya nitong tabunan ng isang tao sa laki. Ayon sa alamat, bago ka matulog, pwede mong banggitin ang linyang Baku, kainin mo ang panaginip ko. Kapag narinig ito ng Baku, pupunta siya sa iyo at isusubo ang masamang panaginip para hindi ka natakutin sa gabi. Pero may babala, kapag nagutom pa rin ang Baku, baka pati ang magaganda mong panaginip ay lamunin din at iwanan ka sa isang walang laman na pagtulog. Walang matibay na ebidensya. Pero sa Japan, makikita mo ang imahe ni Baku sa mga amulet, lumang scroll at mga figurine sa templo. Sa mga laruan, anime at manga, nariyan pa rin siya. Sa modernong panahon, siya pa rin ang tagapagbantay ng mga panaginip ng mga bata. Si Baku ang halimaw na hindi kinatatakutan, kundi tinatawag para tumulong. Ngayon, narinig mo na ba ang tungkol sa isang nilalang na kayang kumitil gamit lang ang tingin nito? Ang basilisk ang tinaguriang hari ng mga ahas sa alamat ng medieval Europe. Isipin mo na isang nilalang na sinasabing ipinanganak mula sa itlog ng tandang na pinisa naman ng isang palaka. Parang imposible pero sa alamat, ito ang pinagmulan ng isa sa mga pinakanakamamatay na nilalang sa kasaysayan ng alamat. Iba-iba ang itsura ng basilisk depende sa bersyon ng kwento. Minsan, parang dambuhalang kobra. Sa iba namang kwento, may paa ito, o kaya ay may pakpak na parang dragon. Pero iisa lang ang sinasabi sa lahat. Kaya nitong sunugin o kitilin ang kahit anong tumingin dito sa isang iglap lang. Ngayon naman, punta na tayo sa pinakamatindi. Nakakita ka na ba ng mga kakaibang batong nilalang sa mga tuktok ng lumang simbahan? Yung may pakpak, may sungay, parang halimaw na nagbabantay. Ang tawag sa kanila ay gargoyles. Pero hindi lang sila basta dekorasyon. Ang kasaysayan nila ay punong-puno ng hiwaga. Unang lumitaw ang mga gargoyle mahigit 700 years na ang nakalilipas sa France. Isa sa pinakamatandang simbahan na may gargoyle ay ang Notre Dame. Pero ang salitang gargoyle ay galing pa sa mas lumang alamat tungkol sa isang dragon na ang pangalan ay Gargui, na pinatay raw ng isang santo na si Saint Romanus. Noong una, practical lang ang gamit nila na parang alulod. Ginamit sila bilang water spouts para itaboy ang tubig ulan palayo sa mga pader ng simbahan. Pero bakit nga ba nililok sila na parang mga halimaw? Simple lang. Noon, naniniwala ang mga tao na ang mga gargoyle ay tagapagtanggol ng simbahan, bantay laban sa masasamang espiritu. Pero may mas nakakakilabot pang paniniwala. Ayon sa ilang alamat, nabubuhay raw ang mga gargoyle tuwing gabi. Lumalabas sila mula sa pagkakabato, gumagala sa syudad, at hinahabol ang masasamang kaluluwa. Pero bago sumikat ang araw,
bumabalik sila sa pagiging estatwa. Totoo ba sila? Wala pang makakapagpatunay. Pero may pagkakapareho sila sa mga tunay na mandaragit, gaya ng mga kuwago o lawin, mga hayop na tahimik pero palaging nagbabantay. Sa katunayan, ginagamit pa rin ngayon ang mga predator statue sa syudad para itaboy ang mga ibon na parang modernong gargoyle. Kaya sa susunod na dumaan ka sa isang lumang simbahan, tumingin ka sa itaas. Baka may isang nilalang na nakatingin din sa'yo, tahimik lang sa dilim. Ang mga nilalang na tulad ng basilisk at gargoyle ay parte na ng ating kultura. Nakakatakot man o kahanga-hanga, lagi nilang napapaisip ang tao na paano kung may katotohanan ang mga alamat. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dahil marami pa tayong hindi nabubuksang misteryo sa mundo ng mga alamat.